Yung universe, yan. Ano ba unahin natin? Unahin na po natin tong dapat mauna. Gigil na gigil po sila ngayon sa COA Notice of Disallowance. Alam niyo po, parang ginagawa na nilang trial, no? Lalong-lalo na si Redon, ginagawang trial na po itong media. Akala ko ba ang bloodbath dyan sa tinatawag ninyo? Lugin-lugin na tayo rito sa mga to eh. Ang ginagawa po nila, dahil hindi po nila magawa, no? Palpak po. Palpak po yung kanilang star witness na si Madriaga. Dahil po sa kapalpakan, lumabas po na sinungaling. Sila na po. Hindi na po nila binabanggit ngayon si Madriaga. Napunan nyo ba? Hindi na binabanggit ni Redon, ni Laila de Lima. Ang binabanggit na po yung bagong kalalabas na Notice of Disallowance. Alam nyo kayong COA, lalo na yung babae na lagi niyan, may gaba rin kayo, no? Sana pag BP Sara, yan pong mga COA na yan na nagpapagamit dito po sa mga congressman para sabay-sabay na ilabas yung mga Notice of Disallowance. Ako paulit-ulit po ko, wala pong kinalaman yung Notice of Disallowance ni BP Sara sa isinasagwa po nilang impeachment. No? Hindi po mai-impeach si BP Sara dyan sa Notice of Disallowance. Paano po nila? Sa bagay, kung mapapabilib nila yung mga tao, baka mapalabas nila na very popular na yung impeachment laban kay BP Sara, baka mapabaliktad nila yung mga senador. Okay lang po yan. No? Kayong mga senador kayo, magkampi-kampihan na kayo. Handa na po kami sa lahat. Anyways, kung ano man po ang mangyari kay BP Sara, mayroon naman pong Baste Duterte. Na syempre, hindi nyo pa kayang impeach dahil hindi pa po siya impeachable eh. Di po ba? Kaya wag kayong mag-alala. Halatang halata kayong COA kayo. Pero alam niyo po, sa pamamagitan po ng media, lahat po ng media ngayon, nilalabas po nila to na parang napakalaking kasalanan. Uulitin ko po, hindi lang po OBP ang mayroong Notice of Disallowance. Ngayon, kung ang gusto po ninyo, matanggal po yung may mga Notice of Disallowance, tanggalin po natin si BBM. Dahil may Notice of Disallowance din po yung President. Billion po. Tanggalin din po natin si Vince Dizon. Dahil may Notice of Disallowance po ang DPWH. Billion po. Tanggalin natin si Chu. Department of Agriculture. May Notice of Disallowance din. Tanggalin po natin ang DOH. Tanggalin po natin ang PhilHealth. Lahat po na may Notice of Disallowance. Huwag niyo pong ginagago yung mga Pilipino. Hindi po yan. Bakit ayaw niyo pong ipatanggal si BBM? May Notice of Disallowance yung President. Office of the President. Bakit ayaw niyo po ipatanggal lahat ng mga... Wala na po matitira sa gabinete. Dahil may Notice of Disallowance. Maski yan si De Lima nung panahon niya, correct. May Notice of Disallowance din. Wala po yan. Hindi po yan makaka-apekto. Sabi pa nga, di ba? Eto po, dito na po nagaganap yung trial. Sa media na po. Media, bayarang media versus social media. At tinitiyak ko po sa inyo, ng social media po ang mas maraming naniniwala. Wala na naniniwala sa inyo. Pucha, ito na lang. Sa balita na lang na totoo ba? O yan, pinangatawanan po ni Harry Roque na fake news yung binalita ni BBM. Si Harry Roque to wala po kaming alam dyan. Binibigay po hindi po kami katulad ng media na one way. Ito po, binibigay namin sa inyo dalawa. Ayon sa Pangulo, nadakip si Saldico. Ang sabi nga namin, asan yung video? Marami na po nadakip. Si Alice Go, nadakip, may video. Sabi nga ni Ben-Hur, ikaw pala si Alice. Ikaw talaga. Nanggigigil pa. Di ba? Asan po ang video? Si
Si Tevez din po nahuli, may video rin. Asan po yung video rito kay Saldico? Pero nasa sa inyo rin po yan. Ang gagawin po namin, ilalatag po namin sa inyo, at least parehas kami. Sabi ni Roque, fake news daw yan. Kasi kinumpirma niya, hindi nakulong si eto pong si Saldico. Maaring isa sa kanila ang tama. Alam nga naman pareho silang tama. Sino po ang tama? Si Roque o si BBM? At least kami, binibigay namin sa inyo pareho. Di ba? Okay, balik tayo rito sa mga congressman. Ayon kay Representative Laila de Lima, milyon-milyong pisong ipinasosoli ng COA kina BP Sara dahil sa nakitang irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Hindi ito mga aligasyon lang, kundi nakabatay sa nasuring mga aktwal na dokumento ng COA. Pera ito ng taong bayan na hindi pwedeng lustayin lang ng ilang oras o ilang araw o ipamigay lang kay Mary Grace Piatos at sa iba pang imbentong pangalan at kaduda-dudang mga personalidad. O alam mo pala kung saan ginagastos? Mabuti ka pa, alam mo. O Laila de Lima, ituloy niyo yung kwento. Laila de Lima, sinabi ba ngayon na isoli? Kasi sinasabi mo isoli eh. Ang tanong, ngayon na ba pinasosoli o pinaayos yung mga papeles para isoli? Ang notice of disallowance po, niliteral nila eh. Notice lang. Notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi inaalaw. Kaya binibigyan kayo ng notice. Yung ginawa ninyo na paggamit ng pondo ay hindi inaalaw kasi kulang kayo ng papeles. Sabihin nyo yung totoo. Laila de Lima. Teka lang i-search lang natin ng konti. Maganda yung punto nung isa natin viewer na si Laila de Lima ba nagkaroon ng notice of disallowance? Okay, ang tanong natin, nagkaroon ka ba ng notice of disallowance during nung ikaw ay Secretary of DOJ? Okay. Ito po ang sinabi. During her term as Secretary of Department of Justice, Laila de Lima's office was primarily flagged for unliquidated cash advances and confidential funds rather than formal notices of disallowance, signifying final illegal expenditures. Okay, so na-plug din siya na meron siyang unliquidated cash advances. Ganyan po yung COA eh. Meron kang pera na hindi mo na liquidate, hawak mo yung pera. Hawak mo yung bit. Okay. Pero ito po ay nasettle na. So ano po ang ibig sabihin kung nasettle mo na? Pwede palang isettle. Pag binigyan ka pala ng mga notices na ikaw ay merong mga hindi naaayon, meron kang mga notices sa COA, pwede mo palang isettle, Laila de Lima, katulad ng ginawa mo nun. Ngayon, Laila de Lima, tanong, hindi ba inaalaw ng COA si BP Sara na isettle niya yung notice of disallowance niya? Katulad ng pinasettle din sa iyo yung liquidation, yung unliquidated na pera mo,
Magkano ba yung unliquidated na pera niya? Tanong natin, how much is the unliquidated? $123.8 million. Oh, bakit daw? Kasi na-flag siya dahil walang support yung disbursement vouchers. Oh, wala raw walang supporting wala pong supporting evidence o supporting disbursement vouchers nung na-audit ka. 91.8 million. O ngayon, kinatay ka ba? Pinakulong ka ba dahil dyan? Hindi. Pinaayos sa'yo yung mga papeles. Naayos mo ba? Naayos mo. O ngayon, bakit hindi pwedeng ayusin ni BP Sara? Nililin lang kayo ng mga to eh. Ang sinasabi nila, pinasosole. Yun yung meaning nila ng notice of disallowance. Hindi po yan ang meaning niyan. Ang meaning ng notice of disallowance, ayusin nyo yung mga kakulangang papeles para hindi kayo magsoli ng pera. Naintindihan nyo? Ilang buwan ang binibigay? 6 months. Ibig sabihin, Badong, mula ngayon, ngayon lang kasi yan eh. Ngayon lang nilabas ng COA. Bakit natin sinasabi na kasabwat ng COA? Para sabay-sabay po, may timetable sila, sabay-sabay po yung atake nila. Para kunwari, magmukhang magnanakaw talaga si BP Sara. Okay. Group effort, correct. Ngayon po, ibig sabihin, 6 na buwan. Ngayon lang po nilabas yan ng COA eh. 6 na buwan po ang binibigay kay BP Sara para ayusin yung kanyang notice of disallowance. Sa 6 na buwan ba yan na yan, ikukulong ba si BP Sara? Hindi po. Pag-aayusin lang siya. So what's the big deal? Lahat po ba yan ginagawa na? Ginagawa po yan sa lahat. Pag may notice of disallowance ka, bibigyan ka ng 6 na buwan para ayusin yung notice of disallowance mo. Okay. Yan yun. Real talk po tayo. No? Alam nyo kayong COA, lalo na yung babae na appear sa lahat ng... alam nyo, dapat yan, hanapan din natin ang butas yan lintik na yan eh. Yung mga taga-COA na yan. Check ko sa inyo dahil sunod na sunod. Check yan. Meron pong ginawa yan mga yan. Nakalukuhan. Sana mahanapan po ng butas. Lalo na atin ng hearing. Akala mo talaga, ang laki ng kasalanan ni BP Sara eh. Napaka-normal po niyan. Yung mga notice of disallowance. Si Dilima, ipokrito to. Ikaw din, meron ka niyan eh. May pinag-ayos ka rin. At naayos mo naman. Wala namang naging problema. Tanggalin nyo ang notice of disallowance. Dapat ba tanggalin? Di tanggalin natin si BBM. May notice of disallowance yung Office of the President. Tanggalin natin lahat. Propaganda lang po nila yan. Huwag po kayo matakot dyan sa notice of disallowance. Bibigyan pa nga po eh. Ganito po yan, 6 months. Bibigyan ka ng 6 months para mag-ayos ng papeles. After ng 6 months, naayos mo na lahat, titignan ng COA kung naayos mo na talaga. Sasabihin ng COA, meron ka pang, katulad po ng 125. Bakit 78 o 73 million na lang po yung hinahanap nila sa 125? Kasi naayos na yung mga papel eh. Nung iba. May kulang pa yung iba. Matagal po yan, taon po yan. Pagkatapos po niyan, sasabihin po ng COA, notice of disallowance ka pa rin kasi hindi mo pa naayos. Aapila ka na naman sa COA. Pagkatapos mong umapila, magpapasya yung COA, sasabihin ng COA na final na to.
Oh, pero hindi pa po totoong final 'yun. Final disallowance ng COA, puwede mo pang iapila sa Court of Appeals. Puwede mo pang iapila sa Supreme Court. Nasaan pa lang po tayo, sa COA pa lang. Etong mangang huli, yung 300 something, nasa unang ano pa lang, bibigyan ka pa ng 5 buwan. Kaya too early to celebrate. Kaya po tayo narito ngayon para sagutin natin yung mga paratang nila. Hindi po totoo na matatanggal po si BP Sara. Hindi po totoo na mai-impeach po siya dahil dyan sa notice of disallowance. Kalokohan lang po yan. Mapapahiya lang po yung mga congressman. Bakit po sa media sila? Ang tanong po natin, bakit sa media kayo nag-impeachment trial? Bakit hindi nyo pa ipasayan nang mag-impeachment trial na tayo sa Senado? Trial by publicity kasi ang gusto nila. Isa pa, tinatabunan nila yung Ramil Madriaga. Gusto nilang palabasin na hindi naman si Ramil Madriaga ang tanging susi namin para ma-impeach si BP Sara. Kalokohan yan. Si Ramil Madriaga lang po ang inyong star witness. Ito pong sinasabi niyong itong notice of disallowance, wala po to. Hindi po yan pasok. Hindi po kasalanan. Sa madaling salita po, impeachable offense ba yung may notice of disallowance? Hindi po. Pag may notice of disallowance ka ba, impeachable offense? Hindi po. Yung impeachable offense, yan yung mga tinitestigo ni Ramil Madriaga. Kaya si Madriaga, tinitestigo niya na yung 125 ginastos niya ng ilang oras lang. O kasi po, kung ginastos mo yan, ang tanong namin sa iyo, bakit 70 trillion lang ang hinahabol? Kung sabi mo, ginastos mo ng illegal yung 125. Eh di dapat 125 yung illegal? Yan yung po eh. Huwag kayong papaloko. No? Kayo po ang kinukuha niyan. Okay.